This episode will sound different, not because I'm changing topics, but because I'm changing languages from English to Filipino. Because some things can't be translated. Loob, kapwa, pakikiramdam. These aren't just words. They're mirrors. And maybe if we speak them again, we might just see ourselves more clearly. Hello! Magandang araw, hapon, gabi, kung nasaan ka man. Kamusta? Ako si Jane at ito ang Lil Word Podcast. Ang podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga kwenta ng kapabalaghan, kasaysayan at lahat ng kakaiba't kamangha-mangha sa mundo. Dito sa Lil Weird, hindi lang tayo basta nakikinig, tayo ay nag-uusisa, nag-iisip at madalas ay nagtatanong kung bakit may mas malalim pa sa mga bagay na akala natin ay familiar na. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentang nakakapagtaas ng kilay, nakakakiliti ng isipan o yung mga pambihirang pinag-uusapan, nasa tamang lugar ka. Inilaan ko ang special episode na ito upang gunitain ang Agosto bilang buwan ng wika. Siguro bilang isang estudyanteng Pilipino, nagiging usapin lamang madalas ang wika sa buong ito. For sure, kung ano-ano ring mga activities ang pakulo ng mga paaralan upang gunitain ito, kaya na lang ng pagsusulat ng mga tula, essay, o mga pabonggahang pagsuot ng pambansang kasuotan. Well, konting pa-recall lang ng Philippine history. Naaalala niyo pa ba kung kailan una nakaschedule na ipinagdiriwang ang Nooy Linggo ng Wika? So, originally, noong 1946, sa ilalim ni Pangulong Sergio Osmeña, ang buwan ng Wika ay taunang ipinagdiriwang mula ika-27 ng Marso hanggang ika-2 ng Abril, kasabay ng kaarawan ng ama ng balagtasan na si Francisco Balagtas. Ngunit dahil ang panahong ito ay nataon ring summer break ng karamihan ng mga estudyante at hindi sila makalahok dito, inilipat ito ng ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto sa ilalim ng pamumuno ni President Magsaysay. Ang panahong ring ito ay napili dahil nataon din ito sa karawan ni President Manuel L. Quezon na siya naman kinikilala na ama ng pambansang wika. At noong 1997, sa ilalim ni President Fidel Ramos, diniklara ang buong Agosto bilang buwan ng wika. At simula ng 2019, isinama rin ang ibang lokal na mga wika sa paggunitan ito. Okay, so tama na muna yan para sa refresher at dumako naman tayo sa isa sa mga nagbabagang tanong sa buwan na ito. Ito yung tipo ng tanong na alam mo narinig mo na, pero bihira mong seryoso ang pag-isipan. So, ano nga ba talaga ang ating pambansang wika? Tagalog ba o Filipino? Pareho lang ba yan o may pagkakaiba? At kung may pagkakaiba, bakit maraming Pilipino ang nililito pa rin hanggang ngayon? Pero, iwan ko muna ang tanong na yan para sa iyo upang mapagmuni-munihan mo at subukin tuklasin. Kaya, sa episode na ito, hindi lang tayo magbabalik wika, titingnan din natin ang wika bilang salamin ng ating pagkatao, kung paano ang mga salitang ginagamit natin o iniiwasan natin ay may kinalaman sa kung sino talaga tayo. Ano ang ibig sabihin ng magsalita sa sarili mong wika? Hindi dahil required, hindi dahil buwan ng wika, kundi dahil ito ang wika ng iyong loob. Bakit mahalaga pa rin magsalita ng Filipino kung halos lahat sa paligid ay English na? At bakit nga ba natin minsan iniisip na mas magaling, mas professional, mas kagalang-galang kapag English ang gamit? Pero higit sa lahat, ito ang nais kong tuklasin natin. Paano ang wika ay hindi lang gamit sa komunikasyon, kundi gamit sa pag-alala, sa pagbubuo muli ng sarili nating pagkakakilanlan. Pero ano nga ba ang connection ng wika sa identidad ng mga taong gumagamit? Upang mas maintindihan natin ito, medyo lalayuan natin ang ating tingin at kikilitisin natin kung ano nga ba ang pagkakakilala ng mga ibang lahi sa ating mga Pilipino. Ito siguro yung mga ilan sa mga komento sa atin. Masyado daw tayong mahiyain, masyadong emosyonal, masyadong malapit sa pamilya, hindi diretsong makipag-usap or paligoy-ligoy. Pero kung tayo mismo ang titingin, sino nga ba tayo? Ang pagiging mahiyain, maaring anyo ng hiya, isang anyo ng dangal at respeto. Ang pagiging emosyonal, galing sa loob, sa ilalim ng damdamin. Ang pagiging malapit sa pamilya, bunga ng kapwa, ng ugnayang hindi basta napuputol. Ang pagiging paligoy-ligoy, senyales ng pakikiramdam, hindi kawalan ng paninigan. At kung sasabihin nilang masyado tayong umaasa sa bahala na, baka hindi nila alam na ito ay anyo ng tapang sa gitna ng kawalan at tiyakan. Ito ang mga konseptong mahirap isalin sa Ingles. Pero hindi lang ito salita, ito ay pananaw, damdam at ugnayan. Sa mga susunod na bahagi ng episode, tingnan natin ang mga salitang ito. Loob, kapwa, pakikiramdam, hiya, utang na loob, bahala na. At mula rito, babalik tayo sa tanong, paano tayo nauunawaan at madalas hindi nauunawaan ng ibang kultura, mundo, at minsan ng sarili nating kababayan. Okay, so masyado ng maraming katanungan ang mga nailatag natin. Kaya naman, bisa na nating tuklasin ang mga kasagutan.
Kung gusto nating maunawaan ang tunay na halaga ng ating sariling wika, kailangan din nating balikan kung paano tayo bilang mga Pilipino mag-isip, makiramdam, at makitungo. Kaya binubuksan natin ang usapang ito sa pamamagitan ng Psikolohiyang Pilipino, isang pananaw na umusbong mula sa ating karanasan, hindi mula sa labas. Sa Western psychology, madalas ay behavior ang sukatan. Ano ang ginawa mo? Paano ka nag-react? Bakit mo ito ginawa? Pero sa psikolohiyang Pilipino, mas mahalaga ang intensyon, ang loob, ang konteksto, ang damdaming hindi sinasabi pero nararamdaman. Dito, ang pakikiramdam ay karunungan, ang pakikipagkapwa ay tunguhin ng ugnayan, at ang wika, hindi lang daluyan ng salita, kundi ang ating kabuuang pagkakakilanlan at ang ating identidad. Hindi ka ba nagtataka kung bakit may mga salitang mahirap isalin o walang diretsyong salin sa Ingles? Dahil parte ito ng kultura at ng pangkabuuang experience bilang isang lahi. Ito yung kaibahan ng theoretical understanding at experiential understanding. Kilalanin natin kung sino nga ba tayo sa sarili nating wika at sa sarili nating kahulugan. Pag-usapan natin ang loob. Ano nga ba ang salin nito sa English? Well, kung ako siguro, ang maiisip ko ay within, inside. Pero kung tatanungin ko sa ibang Pilipino o sa'yo, alam ko naiintindihan mo kung ano yung ibig kong sabihin. Pero hindi mo diretsyong maisasalin sa ibang salita ang nais kong ipahiwatig. So, ang loob ay hindi lamang inner self. Ang loob ay ang ating moral compass, damdamin, hangarin at pagkatao. Kapag hinuhusgahan natin ang isang tao, hindi lang natin tinatanong kung ano nga ba yung ginawa niya, kundi ano ba talaga yung nasa loob niya. Kaya nga may mga salitang maluwag sa loob o magaan kalooban, masama ang loob o may dinatawnahin basta-basta, kagandahang loob. Sa kanluraning psikolohiya, mas binibigyang pansin ang kilos. Pero sa psikolohiyang Pilipino, ang loob ay ang tunay na batayan ng pagkatao. Ito yung tanong ng pagkatao, ng pag-intindi kung sino ka, hindi lang kung ano yung ginawa mo. Upang labas mong maunawa ng loob, isipin mo isang tapayan. Ayon sa scholar na si Prospero Covar, ganito rin daw ang pagkatao ng Pilipino, may labas, loob, at lalim. Ang labas ay yung nakikita, yung kilos, itsura, panlabas na anyo. Yung loob ay ang ating damdamin, isipan, at hangarin. Ito yung panloob ng loob. At ang lalim, ito ay yung budhi, ang iyong kaluluwa, ang konsensya. Dito nakatanim yung paniniwala, prinsipyo, at hindi basta-bastang nagbabago. Sa ganitong lente, mas naiintindihan natin ang pagka-Pilipino bilang isang buo. Hindi lang kung ano yung panlabas na kaanyuan at yung pinapakita sa iba, kundi kung ano yung nilalaman at lalim yung pagkatao. Tumako naman tayo sa salitang kapwa. Ito ay yung pagtrato sa iba bilang bahagi mo. Mula sa ako, tungo sa tayo. Isa itong pananaw sa mundo, ang sarili ay laging kaugnay ng iba. Susunod na salita ay ang pakikiramdam. Madalas ay iniugnay sa pagiging tahimik o indirect, pero sa psikolohiyang Pilipino, to ay isang uri ng karunungan. Pakikiramdam ay isang sining ng pakiramdam kahit walang sinasabi. Ito yung pagpapansin natin sa bahagyang pagbabago ng tono ng salita ng ibang tao. Ito yung karunungan mo na alam mo kung kailan ka dapat magsalita, kailan ka dapat mahimik. Ito rin ang ginagamit na method of inquiry, lalo na sa pananaliksik sa mga katutubong komunidad. Kanina ay napag-usapan natin ang kapwa. Ngayon naman yung pag-usapan natin ang pagkikipagkapwa. Upang mas maintindihan natin ang konseptong ito, kilatisin natin kung paano nga ba lumalalim at tumitibay ang relasyon natin sa ating kapwa at sa mga tao sa paligid natin. Meron daw 5 stages o level pagkikipagkapwa. Una, pakikitungo o ito yung simpleng paggala. Pangalawa ay pakikisalamuha. Ito yung pakikihalubilo natin sa kapwa natin. Pangatlo ay yung pakikisama. Ito na yung part na nakikibagay na tayo sa kanila o nakikisama na tayo sa kanila. Pang-apat ay pakikipagpalagayang loob. Andito na yung salitang tiwala. At pansinin nyo na andito na naman yung salitang loob. At ang pinaka malalim na level ng pagkikipagkapwa ay yung pakikisa. So, hindi na tayo iba sa kapwa natin, kundi parte na tayo ng ating kapwa. Kung titingnan natin, sumatotal ang idea ng pagkikipagkapwa at yung levels ng paglalim pagkikipagkapwa natin, ito ay nagtuturo ng salitang tiwala. At dito rin natin natututunan na ang pagkakakilala ay hinuhubog at hindi minamdali. So, susunod natin pag-usapan ay yung expression na bahala na. Ito ba yung sinasabi mo dahil sumuko ka na o tinanggap mong wala ka nang magawa? Kung kikilatisin natin dito sa lente ng psikolohiyang Pilipino, ito ay pananampalataya sa badhala. Well, yung word na bahala na ay galing nga sa word na badhala na. Bukod dyan, ito rin ay yung katatagan sa harap ng kawalang katiyakan at ito rin ay lakas ng loob
loob kahit walang kasiguraduhan. Ito ay isang pagpapasya na harapin ang hamon kahit hindi alam ang kalalabasan. Pumunta naman tayo sa utang na loob. Hindi ito yung simpleng utang. Ito ay pagbibigay na galing sa puso, hindi sa bulsa. Kapag may utang na loob, hindi mo kailang bayaran. Pero may pagtanaw, isang panata na aalalahan at dadalhin ito sa buhay. Oo, maaari itong abusuhin, pero sa pinakapurong anyo nito, ito ang pundasyon ng malasakit natin sa ating kapwa. Pagkatapos ng lahat ng ating napag-usapan tungkol sa loob, kapwa, isang malaking tanong ang bumabalik. Bakit kaya tayo nahahati sa dalawang mukha ng pagkatao? May Pilipinong masunurin, lagi paparaya, iwas gulo, tahimik sumusunod, at may Pilipinong palaban. Marunong digan, hindi takot humarap sa gulo, may tapang kahit mag-isa. Ito yung dalawang imahe ng Pilipino na madalas ipaglaban sa diskurso. Isa ay ang compliant Filipino. Sila ay ang mahiyain, hindi confrontational, nag-aalang magsalita ng niloloob. Yung pangalawa nun ay confrontative Filipino, handa sa panganib at sumisigaw ng laban sa gitna ng dilim. Pero paano kung pareho tayong compliant at confrontative? Paano kung ang katahimikan natin ay hindi pagsuko kundi diskarte? Paano kung ang tapang natin ay hindi laging maingay kundi marubdob at may lalim? Mula rito, mas madaling maunawaan kung bakit madalas tayong hindi naiintindihan ng panyaga, kung bakit inilalagay nila tayo sa kahon ng pagiging masyadong emosyonal o masyadong mabait. Kaya tumako tayo sa tanong na ito. Sino nga ba ang Pilipino? Paulit-ulit na lang nating naririnig. Ang Pilipino ay mahiyain, malapit sa pamilya, magalang, masyadong emosyonal, umiiwas sa konfrontasyon. Pero sino nga ba ang may karapatang magtakda kung sino talaga tayo? Sa loob ng maraming siglo, ang imahe ng Pilipino ay iginuhit ng mga paningin na hiram mula sa kolonyal, sa tala ng misyonaryo at sa kanluraning psikolohiya. Madalas tayo inilalarawan bilang banayad, masunurin, langnakangti, ngunit bihirang mailarawan bilang makapangyarihan. Ngunit iba ang sinasabi ng kasaysayan. Ang kauna-unahang revolusyon sa Asia laban sa kolonyalismo ay sumiklab dito mismo sa ating bayan. Sa lakas ng kapwa at panindigan, napatalsik ang isang diktador. Tayo ay isang bayan na may malalim na damdamin, ngunit may lalim din na tapang. May pakikisama, ngunit mayroon ding pakikibaka. May hiya, ngunit may lakas ng loob. Kaya bakit tayo madalas nakikita bilang sunod-sunuran? At bakit ganun ang imaheng kumakapit? Tayo raw ay hindi mahilig makipagtalo. Pero baka hindi lang yun ang buong katotohanan. Baka ang bahala na ay hindi pagsuko, kundi tapang sa harap ng ditiyak na bukas. Baka ang ating katahimikan ay hindi kahinaan, kundi pakikiramdam, isang sining ng pakikiayon. At baka ang paglaban ay hindi laging maingay. Minsan ay tahimik, ngunit buo. Ang espiritu ng Pilipino ay hindi pasibo. Ito'y komprontatibo sa sarili nitong paraan. Paparaan, malikhain, at matapang. At upang tunay na maunawaan ito, kailangan nating lumampas sa etiketa. Kailangan nating tumingin paloob, sa lalim, at sa kapwa. Kaya, pagkatapos ng lahat ng ito, ng ating paglalakbay sa mga setang tulad ng loob, kapwa, pakiramdam, bahala na, pabalik tayo sa pinakapayak pero pinakamalalim na tanong. Sino ba talaga ang Pilipino? Tahimik ba siya o palaban? Mapagbigay ba siya o mapagmatyag? Minsan, parang hindi natin alam, pero baka dahil sa tagal ng panahon, ibang wika ang ginamit natin sa pagtukoy sa sarili. At dito papasok ang mahalagang papel ng wika. Dahil sa wika natin unang nasambit ang ating loob. Sa sariling wika natin na itindihan ang lalim ng pakiramdam. Sa sariling wika natin na ipapasa ang mga alaala, mga paniniwala, karanasan, at halaga na hindi basta-basta maisasalin sa iba. Kaya ngayon, gusto kong iwan sa inyo ang mga tanong na ito. Ano ang ibig sabihin ng salita ng sariling mong wika? Hindi dahil required, hindi dahil ba ng wika, kundi dahil ito ang wika ng iyong loob. Bakit mahalaga pa rin magsalita ng Pilipino kung halos lahat sa paligid ay English na? At saan kaya nanggagaling ang paniniwalang may higit ng karunungan kapag Ingles ang gamit na wika? Ito ang nais kong tuklasin natin. Paanong ang wika ay hindi lang gamit sa komunikasyon, kundi sa pag-alala, sa pagbuo muli ng sarili nating pagkakakilanlan. Dahil kung ang wika ay salamin ng kaluluwa ng isang bayan, baka matagal na nating hindi natitingnan ng ating mga sarili.
Salamat sa pagsama sa isa na namang paglalakbay dito sa Little Weird Podcast. Kung nagustuhan mo ang episode na ito o kung may naisip kang bago, kakaiba o katanungang hindi mo pa rin mapitawan, ikwento mo sa akin. Pwede mo rin itong i-share sa iyong kaibigan o kung sinisip mo gusto ng mga usaping kagaya ng pag-usapan sa episode na ito. Nasa Instagram din ako at Facebook. Kung nais mo naman magbasa ng mga topics na gaya ito, meron din akong Substack. Ilalagay ko yung mga links sa show notes at kung nais mong suportahan ng show, pwede ka rin mag-iwan ng tips sa coffee shop. Madalas na nasa English ang aking mga episodes upang mapalawak ang naabot ng kwento at karunungan na mula sa ating bayan. Pero kung mas nagustuhan naman ninyo ang mga episodes na nakasalin sa ating wika, sabihan niyo lang ako. Matagal ko nang pinag-iisipan kung magpapublish din ako ng mga episodes sa wikang Filipino. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Manaling sa hiwaga, buksan ng iyong isipan at yakapin pagkamakas.